Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang magising si Carmela ay nasa recovery room na siya. Ramdam pa rin niyang antok pero may malay na siya. Sinusubukan niya ulit igalaw ang mga paa niya pero hindi pa rin niya maramdaman ng mga to. Hindi rin malamig sa recovery room pero nanginginig ang buong katawan niya. Pinipigilan niyang hindi manginig pero kahit na pigilan niya ay patuloy pa rin sa panginginig ang buong katawan niya. Pinipigilan niyang hindi manginig pero kahit na pigilan niya patuloy pa rin sa panginginig ang buong katawan niya. Makalipas ang ilang minuto ay muli na naman siyang inantok. Wala siyang nagawa kundi ipikit ang mga mata niya. Marahil ay epekto pa rin ng anesthesia ang katawan niya. Nagising si Carmela sa sarili niyang hilik. Hindi niya alam kung bakit siya naghihilik, gayong hindi naman siya yung taong naghihilik kapag natutulog. Sinusubukan niya namang igalaw ang mga paa niya pero wala pa rin hanggang sa muli na naman siyang tangayin ng antok. Gusto niyang malaman kung anong oras na pero wala siyang makitang wall clock. Habang si Idam ay matyaga pa rin naghihintay sa labas ng OR. Alas 10 ipinasok sa loob ng OR si Carmela pero mag-aalas 2 na hindi pa rin to lumalabas. Nag-aalala na siya nang bumukas ang pintuan ng OR ay mabilis siyang tumayo. Inakala niya ang asawa niya nang lalabas pero napakunot na lang siya ng noo dahil ang babaeng sumunod kay Carmela na ma-CS ang lumabas. Nauna si Carmela sa OR pero ang sumunod na babae sa kanya ang unang lumabas. Miss, yung asawa ko, bakit hindi niyo pa inilalabas? Kanina pa siya sa loob ng OR, nag-aalala niyang tanong. Nasa recovery room pa po siya, sir. Hinihintay lang po maigalaw niya ng mga paa niya. Kapag naigalaw niya na, ibabalik na po siya sa kwarto niya. Sagot ng nurse saka sumama sa inilabas din nilang pasyente. Napasuklay na lang si Idam sa buhok niya gamit ang mga daliri niya. Nang ilabas din ng baby niya, hindi niya na ito nakita nang kunin din siya ng nurse. Ang alam niya lang ay dinala ito sa NICU. Wala siyang magawa kung hindi ang manalangin sa itaas na iligtas ang asawa niya at ang baby nila. Nang muling nagising si Carmela, ay ramdam niya na naman ang paghilik niya. Inisip niya na lang na napapasarap lang siya ng tulog. Sinubukan niya ulit igalaw ang mga paa niya at naigalaw niya na rin ng kaunti. Nang makita to ng nurse ay inihanda na rin siya pabalik para sa kwarto niya. Lumipas muli ang oras, inilabas na rin si Carmela ng OR at laking pasasalamat ni Idam na asawa niya na ang inilabas. Sumama na siya sa mga nurse at sa asawa niya. Nakatingin siya dito. Tulala lang si Carmela at para bang maepekto pa rin ng anesthesia ang buo niyang katawan. Nang makarating sila sa kwarto, tumayo lang si Idam sa gilid habang hinihintay na mailipat sa kama si Carmela. Hinintay ni Idam na makalabas ang isang nurse at ang dalawang lalaki na nagbuhat kay Carmela para mailipat sa kama. Nang makalabas sa mga to ay nilapitan kaagad ni Idam ang asawa niya at hinalikan ito sa noo. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong niya kaagad. Kumusta si Calix? Yun kaagad ang tanong ni Carmela. Gusto niya nang makitang bunso nila. Excited siya na natatakot dahil premature ang baby niya at kulang pa ito sa timbang. Nai-imagine niya na payat ito at maliit. Nasa NICU siya, inilagay nila sa incubator dahil ang sabi ng nurse bumagsak daw ang oxygen level niya. Nabisita ko naman siya kanina bago kanila inilabas. She's doing fine pero yung labi niya biglang nangitim. Kaya kailangan na muna siyang obserbahan, sagot niya. Napatangon na lang si Carmela. Inilabas ni Idam ang cellphone niya sa kanya ipinakita ang picture ng baby nila. Sinend sa akin to ng nurse kanina. He's our boy, natutuwang saad ni Idam. Tinignan naman ni Carmela ang pictures ng baby nila. Hindi niya akalain na kinuhanan din pala siya ng picture kasamang baby niya nang mailabas nila ito. Nagising siya kanina pero para bang wala pa siya sa sarili niya. Hindi nga niya narinig ang iyak ng baby niya. Nakangiti siya habang tinitignan ang baby nila. He has a pink lips, anas niya dahil pink na pink ang labi nito. Tipid lang naman ang ngumiti si Idam. Pero biglang nagbagong kulay kanina. Umitim ang labi niya. Nilagyan siya kaagad ng oxygen dahil hindi pa rin stable ang oxygen level niya. May lungkot sa boses ni Idam. Gusto niya na sanang makasamang baby nila. Nainggit siya dahil ang ibang mommies na nasa ibang kwarto, kasama na nila ang mga anak nila pero silang dalawa lang ang laman ng kwarto. Ang sabi pala ni Doc, hindi ka muna pwedeng kumain o uminom ng tubig. Kailangang makautot ka na muna bago kita painumin ng tubig.
Anas ni Adam. Nagugutom na si Carmela pero kailangan niyang sumunod. 3:00 na pala, ilang oras ba ako nasa loob ng OR? Gulat niyang wika nang makita ang oras sa cellphone. Natagalan kang ilabas dahil hindi mo pa raw naigagalaw ang mga paa mo, sagot ni Adam. Kung alam lang ni Carmela na kailangan pala yon bago siya makalabas ng recovery room, ay pinilit niya na sanang igalaw yon. Nang muling makaramdam ng antok si Carmela ay natulog na muna siya. Binantayan naman siya ni Adam. Tawag pa rin ang tawag sa kanyang ina pero hindi niya ito sinasagot. Nag-send na lang siya ng picture ng baby nila sa messenger ng kanyang ina at sinabi kung anong oras ito lumabas. Sinabi niya rin na dinerecho sa Nico ang baby nila. Nang magising si Carmela ay gabi na. Nakaupo pa rin si Adam sa tabi niya. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling naman si Adam. Wala pa rin siyang tanghalian pero hindi niya nararamdaman ang gutom niya. Sasabayan na lang kitang kumain. Ayaw ko namang kumain tapos ikaw papanoorin lang ako. Aniya, bahagya na lang na natawa si Carmela sa kanya kahit naman hindi ako kumain. Hindi ako masyadong makakaramdam ng gutom. May dextrose ako para hindi ma-dehydrate. Bumili ka na o mag-order ka ng pagkain mo. Okay lang ako. Napabuntog hininga na lang si Adam. Sumunod na lang siya sa asawa niya para hindi ito magalit. Umorder na lang siya ng pagkain niya at makalipas ang halos 1 oras ay dumating na rin ito. Gusto mo bang tanungin ko ulit si Doc kung pwede ka nang pakainin? Tanong ni Adam. Umiling naman si Carmela sa kanya. Malinaw namang sinabi sa atin na hindi pa ako pwedeng kumain o uminom ng kahit na ano. Huwag mong gutumin ang sarili mo dahil lang hindi pa ako kumakain. Kailangan mo ng lakas para magbantay sa amin ng anak mo. Tumango na lang si Adam saka siya kumain. Tumingin naman si Carmela sa labas ng pintuan. Umaasa na sana i-deliver na rin sa kanila ang baby nila. Gusto niya nang makita to, mabuhat at mayakap. Nang manganak siya sa kambal niya, nang magising siya ay katabi niya ng mga to. Pero sa bunso nila, kinailangan tong idiretso sa NICU dahil premature baby. Natulog silang dalawa nang hindi kasamang baby nila. Kinabukasan, nagising si Carmela sa iyak ng mga baby sa mga kabilang kwarto. Napabuntong hininga na lang siya. Gusto niya nang makita ang anak niya. Gusto niya na itong marinig na umiyak. Gusto niya na itong mapadede pero wala siyang magawa. Nang may pumasok na nurse ay bumangon na rin si Adam. Tiyanek lang si Carmela. Hindi pa ba siya pwedeng pakainin nurse o kahit tubig man lang? Tanong ni Adam. Umutot na po ba si ma'am? Tanong ng nurse. Tiningnan ni Adam ang asawa niya. Kailangan pa ba talaga nilang hintayin na umutot ang pasyente bago pa inumin? Yes, umutot na siya. Pagsisinungaling ni Adam dahil naawa na siya sa asawa niya. Kahapon pa ito ng tanghali walang kain. Okay po sir, sa ngayon tubig at tsoko po munang painom niyo sa kanya. Pwede pong Milo sir. Sagot ng nurse ni kinatangon ni Adam. Lumabas kaagad si Adam para bumili ng Milo. 1 dosena na kaagad ang binili niya. Pagkatapos ay nagpainit siya ng tubig. Bakit naman nagsinungaling ka? Hindi pa naman ako umuutot ah. Saad ni Carmela habang nagtitimpla si Adam ng Milo. Bakit pa kailangan mo nang umutot ka bago kanila payagang uminom ng tubig? Paano kung hindi ka pa nga makautot? Napapailing na lang si Carmela. Nang makapagtimpla si Adam ng Milo, inangat niya ng higaan si Carmela para mapainom niya ito ng Milo. Si Adam ang may hawak ng kutsara at siya na rin na nagpapainom ng Milo kay Carmela. Nang masamid si Carmela napaubo siya. Sunod-sunod siyang napaubot na paiyak na lang siya sa sobrang sakit ng tahi niya. Mabilis na ibinaba ni Adam ang hawak niyang baso at kutsara. Are you okay? I'm sorry love. Natatarantang saad ni Adam. Napaiyak na lang si Carmela dahil pakiramdam niya ay bumuka ang tahi niya dahil sa sunod-sunod niyang pag-ubo. May binder naman na siya pero masyado pa ring masakit ang umubo siya. Pakiramdam niya lalabas ng mga bituka niya. Mamaya ka na ulit uminom. I'm sorry talaga love. Nakokonsensyang wika ni Adam. Pinunasan niya ang mga luha ni Carmela sa kanya ito hinalikan sa noo. Nagpahinga na muna si Carmela at nang kumalma na siya at hindi na inuubo ay muling pinainom ni Adam sa kanyang Milo. Dahan-dahan na yung iniinom ni Carmela dahil wala nang epekto ng anesthesia sa katawan niya. Ramdam niya na ang sakit ng tahi niya. Nang matapos mananghalian si Adam ay nagpaalam na muna siya kay Carmela. Binisita niyang baby nilang nasa NICU pa. Naiwan si Carmela sa kwarto niya. Gusto niyang lumabas, gusto niya nang makita ang baby niya, pero hindi pa siya masyadong nakakagalaw ng maayos dahil masakit ang tahi niya. Natulog na lang siya habang hinihintay si Adam na makabalik. Nang magising siya ay nasa tabi niya na si Adam, bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ngumiti sa kanya si Adam pero kitang-kita ni Carmela ang lungkot sa mga mata ng asawa niya. Kumusta si Calix?
Tanong niya, nag-aalala sa kalagayan ng baby nila. Okay naman siya pero nangingitim kasi siya kapag umiiyak siya o kapag uminat siya. Buong katawan niya nangingitim. Patuloy na bumabagsak ang oxygen level niya, kaya mataas din ang pressure ng oxygen sa ilong niya. Tipid na ngumiti si Adam. Natatakot naman na si Carmela sa pwedeng mangyari sa baby nila. Iniwas niyang paningin niya. Kunwaring ipinikit niyang mga mata niya pero gusto niya nang umiyak. Tinatanong ang sarili, kung meron pa ba siyang nakain na hindi pwede sa kanya? May nagawa ba siya na hindi pwede sa kanila ng baby niya? Bakit naman kasi napaagang paglabas ng baby nila? Sana umabot man lang ng at least 37 weeks para fully term na ito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela para pigilan ang mga luha niya. Nang imulat niyang mga matay, tipid niya na lang nanginitian si Adam. He will be fine, yun na lang ang sabi ni Carmela. Pinapalakas ang sarili niya at si Adam. Muling lumipas ang maghapon na yon nang hindi na naman nakita ni Carmela ang baby nila. Kinabukasan, ramdam ni Carmela ang ngalay ng katawan niya dahil ilang araw na siyang nakahiga. Pinilit niyang umupo at tumayo pero hindi siya makatayo ng diretso dahil pakiramdam niya ay maghihiwalay ang katawan niya. Nurse, pwede na bang kumain ng asawa ko? 3 araw na siyang hindi kumakain. Nahinis na wika ni Adam. Pasensya na po talaga sir, pero kailangan na muna ni ma'am na makapupo muna bago siya payagang kumain. Ano bang connection ng mga yon para hindi niyo siya payagang kumain? Una, hindi siya pwedeng uminom ng kahit na ano dahil kailangan umutot na muna siya. Tapos ngayon kailangan niya na munang tumae bago kumain? Paano siya makakatae kung walang laman ng tiyan niya? Galit ng sigaw ni Adam na ikinagulat ng nurse. Hinawakan naman ni Carmela ang kamay ng asawa niya. Adam, calm down, saad niya dito. Pasensya na po talaga sir. Kailangan lang para malaman namin kung nasa tamang posisyon ng mga lamang loob ni ma'am at kung working na ba ang mga intestines niya. Pagpapaliwanag naman ng nurse. Inis na lang na naipahilamos si Adam sa mukha niya. Siya ang nagugutom at nahihirapan sa sitwasyon ng asawa niya. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap ang nararanasan ng mga babae pagkatapos nilang manganak. Sumunod na lang tayo. Okay naman ako sa pamaylo-maylo lang eh. Hindi naman ako masyadong nakakaramdam ng gutom, saad ni Carmela. Gustong lumabas ni Carmela kaya pinilit niyang gumalaw. Hindi pa siya makatayo ng diretso dahil masakit ang tahi niya. Mabagal din ang bawat hakbang niya. Nang maramdaman niyang sumasakit ang tiyan niya, nagpaalala siya sa asawa niya para pumasok sa CR. Dahan-dahang umupo si Carmela habang nakaalalay sa kanya si Adam. Hintay na kita dito, saad ni Adam. Sa labas ka na maghintay at baka hindi ako kagad makatae dahil hindi ako makaire ng maayos. Masakit ang tahi ko. Tatawagin na lang kita sa cellphone mo. Hindi ako makahiyaw saad ni Carmela ikinatango na lang ni Adam. Sinubukan ni Carmela umire pero masakit ang tahi niya at para bang bubuka ito. Hinayaan niya sumakit ang tiyan niya at kapag humihilab to ay sinasabayan niya ng konting ere. Malamig naman sa kwarto pero pinagpapawisan siya dahil masakit na talagang tiyan niya. Halos 1 oras sa loob si Carmela bago niya nailabas sa mga stool niya. Tinawagan niya kaagad si Adam para tulungan siyang maghugas. Ako nang maghuhugas, huwag ka nang kumilos, saad ni Adam. Nahihiyaman si Carmela dahil ito ang unang beses na hugasan siya ni Adam. Wala siyang nagawa. Muli siyang inalalayan ni Adam na tumayo at binalik sa kama. Binalikan niya naman ang CR para linisin yon. Nang makapoop si Carmela ay pinakain na siya kaagad ni Adam. Hindi niya hinintay ang nurse dahil sinabi naman ito na kailangan lang magpoops ni Carmela bago kumain ng solid foods. 3 araw na sila sa hospital pero hindi pa rin nasisilip ni Carmela ang baby niya. Nang dumating si Doc ay kinamusta kaagad ang kalagayan ni Carmela. Sinabi rin ito kung kailangan na munang ilagay sa NICU ang baby nila. Naintindihan naman ni Carmela dahil nga premature ang baby niya. Gusto mo ba siyang bisitahin? Kaya mo na bang tumayo? Biglang nabuhayan si Carmela sa sinabi ni Doc Alvira sa kanya. Pwede po ba ngayon na Doc? Tumango naman sa kanya si Doc Alvira. Nanguha kaagad sila ng wheelchair para dun isakay si Carmela. Excited naman si Carmela makita na sa personal ang baby nila. Pinuntahan ni Carmela si Adam ang baby nila na nasa NICU. Nang makita ni Carmela ang baby niya ay mabilis na nanubig ang mga mata niya. Pinipigilan niyang huwag bumagsak ang mga yon. Ayaw niyang maging mahina sa harap ng asawa niya at sa ibang tao. Tipid siyang ngumiti nang lapitan niya ang incubator ng baby niya. Nasasaktan siyang makita itong may swero at hindi niya inaasahan na maliit talaga sa personal ang anak niya. Mahimbing tong natutulog. May oxygen din na nakalagay sa ilong niya at nang tignan ni Carmela ang level ng oxygen ng anak niya ay pinanghinaan siya ng loob.
Nasa level 5 ang oxygen ng anak niya at halos rinig niya ang pressure ng hangin ng oxygen. "Hi baby!" Her voice cracked dahil sa pagpipigil niya ng iyak niya. Nasa tabi niya lang naman si Adam. Sa ngayon kinailangan naming itaas ang pressure ng oxygen niya dahil may time na bigla siyang titigil sa paghinga. Pero segundo lang naman, hindi pa rin stable ang oxygen level niya. Ang oxygen dapat niya nasa 90s pataas pero siya 60s to 70s, minsan bumabagsak ng 50s. Posibleng dahil may premature baby siyang. Ibababa namin siya mamaya for his x-ray. May pneumonia at sepsis din siya kaya kinailangan namin siyang bigyan ng antibiotic. Pagpapaliwanag ng doktora, kinakagat ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi para hindi siya humikbi. Naawa siya sa kalagayan ng baby calyx niya. Bakit kailangang mangyaring lahat ng ito? Naging tahimik at payapa ng lahat, nakamit niya ng kasiyahang deserve niya pero bakit kailangan bumalik na naman ang sakit? Ang sakit-sakit sa dibdib. Bakit ang anak pa niya? Bakit ang sanggol pa niyang anak ang makaranas ng lahat ng ito? "He's fine, right, Doc?" tanong ni Carmela. "I'll be honest with you too. Ayaw ko umasa kayo pero sa nakikita niyo, hindi magandang kondisyon ng bata. Masyadong delikadong mababang oxygen." Nagpa-sked na rin ako kay Doc Victor para sa echo niya nang sa ganun malaman natin kung sa puso niya bang mali. Marami na rin kasi ako naging pasyente ng mga premature baby pero wala namang naging problema sa oxygen saturation nila. Ginagawa naman namin lahat ng test para malaman kung saan ang may mali sa kanya. "Look at him," wika ni Doc Alvira. Nakatingin lang naman si Carmela sa anak niya habang nagpapaliwanag sa kanya si Doc Alvira. Nang uminat ang baby niya ay nangitim ang buong katawan nito. Ang pinky lips nito ay maitim na. Nangingitim siya kapag uminat kaya kailangan ko siyang i-refer sa pedia-cardio. Pero sa ngayon ang sabi ng pedia ni Calix ay tapusin na muna ang antibiotics niya para sa pneumonia niya at sepsis. Saad pa ni Doc Alvira, hindi naman na nagtanong pa si Carmela, tahimik na lang siyang nakatingin sa baby niya. "Maiwan ko na muna kayo," saad ni Doc Alvira saka ito umalis. Naiwan ang mag-asawa sa NICU habang nakatingin lang sila sa baby nila. "Hi baby, mommy's here. Gagalingan mo anak ko ha. Lalaban tayo ha. Kakayanin mo lahat ng ibinibigay nila sa'yo, okay? Nandito lang si mommy at daddy. Naghihintay sa'yo. Naghihintay din sa'yo si Kuya Santino at Ate Sabrina. Maraming naghihintay sa'yo anak." Nakangiting saad ni Carmela. Ipinasok niyang kamay niya sa loob ng incubator at tinawakan niya ang malilit na kamay ng anak niya. Nang tignan niya ang information ng anak niya, 1.8 lang pala ang kilo nito pero sa itsura ng anak niya, hindi naman ito mukhang premature. Maliit lang siya pero malusog. Ganyan siya palagi kapag binibisita ko siya. Nangingitim at patuloy na bumabagsak ang oxygen saturation niya. Minsan naman umaakyat sa 80s pero madalas nasa 70s lang. Wika ni Adam. Maging siya'y gusto ng umiyak dahil hindi niya kayang makitang nahihirapan ang anak nila. Tinignan ni Carmela ang asawa niya. Kitang-kita niyang panunubing ng mga mata nito pero alam niyang pinipigilan din ni Adam na wag bumagsak ang mga luha niya. Kunwaring mubo si Adam saka to pumasok sa CR. Pero alam ni Carmela na hindi na mapigilan ng asawa niyang mga luha nito. Tipid nang umiti si Carmela saka muling tinignan ng anak niya. "Nandito lang palagi si mommy at daddy anak ha. Gusto na kitang mabuhat anak. Gusto na kitang yakapin, halika na tihele. Namimiss kita anak. It's breaking our heart to see you in this condition." Naramdaman mo bang excited na si mommy na makita ka kaya nagmamadali ka na ring lumabas? Pagbibiro niya pero naiyak na siya. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha niya dahil ayaw niyang ipakita yun kay Adam. Nang lumabas si Adam ay sumisinghot ito. Kahit na hindi ito tumingin kay Carmela, alam niya na umiiyak ang asawa niya sa loob ng CR. Hindi naman na muna nagtanong si Carmela. Hindi sila pwedeng maging mahina. Ngayon ang araw na madi-discharge si Carmela pero nasasaktan siya kapag naisip niyang maiiwan ang baby niya. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng NICU. Hindi na muna pinag-usapan ang kalagayan ng anak nila. Naagaw ang atensyon nila nang dumating ang nurse. "Sir, kailangan niyo na pong asikasuhin ang bills ni ma'am para makauwi na rin po siya mamaya." Saad ng nurse, napatango na lang sa Adam. "Dito ka muna, magbabayad lang ako ng bills." Ani yan ay kinatango na lang ni Carmela. Hindi inalis ni Carmela ang paningin niya sa anak niya. Nang umiyak ito ay wala siyang magawa. Hindi niya mapatahan dahil nasa loob pa ng incubator. Gustong gusto niya na itong buhatin pero bawal pa dahil sa swerong nakalagay sa pusod nito. Inangat niya ang ulo niya para muling pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Pero dahil mag-isa lang naman siya, hinayaan niya nang bumagsak ang mga luha niya. Nang tumawag si Maria, hindi yung sinagot ni Carmela. Alam niya gusto lang malaman ng mga to ang kalagayan ng baby niya pero para bang
Hahagulhol siya kapag kinuwento niya. Nang matapos bayaran ni Adam ang bills, ay bumalik na rin siya kaagad sa NICU. Pinuntahan na rin sila ng pedya ng anak nila. "Mommy, ngayon ang discharge mo, hindi ba?" Tanong ng pedya kay Carmela. "Yes, Doc," sagot niya.